Mag-iisip ka ng bibigyan at paglusong pagsakit ng mga. Minsan ko mang darating sa iyong pagkakataon. Hindi ka matatakot sa kasamaan ng araw ko naman. Kahit na mabuwal sa iyong harapan sa iyong tao. Sa iyong paligid ang iyong marami ang isang buhay. Hindi ka matatakot at nagtiyak ang iyong mama. Kaya lang mamasin at sa kanyang kaya ako kasi sa mga ay nakikita mong pinarusahan sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang kalabasan at ang pinili mo mag-ibig sa iyo. Makahamak at walang lahat kahit anong po yung mga hirap sa iyong pangalan. Susuruin niya ang maraming anghel sila susulaypan. Kahit saan daw ikaw magpapon, iyak-iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo at silang pataas. Nang hindi masaktan ang mga pamo sa itong pagkalas. At kahit natapakan mo ay mga liyong, basta di ka maano sa mga serpent at liyong. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang tao at ililitin. At sila'y gumawag lagi ang tao at sila'y pakinggan. Aming sasamahan at kung ay hilahin ay sasaguluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararamanan. Sila'y ibigyan ko at gagantimpalaan ang mga kamamahal. At nakitiyak ang tatamoy nila ay kaligtas. Maaaring ko ang langit at hindi ko matapang. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang sa sabihin. Maaaring palaganapin ko sa akin bayan sa ngunit sa saling bayan itong aking pinili ay magpakumbaba na nanalangin. Hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringin ko sila, patatawaran ko sila, at ibabalik ko sa kanilang siyay ang patuloy at kasalanan. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Glory to God. Glory to Christ. Jesus po rin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Kumusta na po kayo mga kapatid? Praise God. I'm blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na. Mayaman pa. Matalino. Matibig. Marangal. Madalas ang pag-ibig. Malaya. Payapa. Kalooban. Maging-hawa. Matagumpay sa pamaginhawa at Matagumpay. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Kala ko'y kakantahin ninyo. Amen. Amen. Mayroon po ba tayong mga bago? Bagong luma? Bagong-bago? Bago sa New Zealand. Bago sa New Zealand? Okay, ang lahat po ng mga bago inaanyahan po dito sa unahan upang makilala po namin kayo. English speaking po ba yan? May, naku po. Bisaya. May translator tayo dito. Hallelujah. Okay, hindi rin po kami Tagalog. Meron pa pala. Dito ka sa aming tabi. Hindi po kami nangalagan. Maamong-maamog po kami. Amen. Tatanungin ko ito, sister. Naka-attend ka na ba ng gawain ni Yahweh El Shaddai? So alam, ikaw sis naka-attend ka na at ikaw ay manggagawa. Amen. So si sister, ipapaliwanag po natin. Okay po. So, gusto po namin ikaw makilala kung kayo po ay dalaga pa. Ang iyong pangalan, taga saan po kayo dito? Taga saan po kayo sa Pilipinas? Kung kayo po ay dalaga? Biyuda? Sige po. Why? Wow.
Okay, Bisaya, kung good. Okay pa. Ayan. Dito po. At taga-Waikiki daw siya. Sister Linda, ano pa pinito? Hansen. Kiwi to. May susunod pa. Dito naman po isang kapatid. Hello po, blessed afternoon po. Ako po si Sister Stella. I'm from Kuala Lumpur, Malaysia chapter. Amen. Na-import po kami. Pwede mo po sumali sa mga kantahan. Amen. At siya po ay nagbabakasyon dito. Hindi ako nagkakamali. Amen. At inaangkin po namin dito na rin siya maglilingkod. Walang imposible sa Diyos. Amen. So, hallelujah. Ano po sunod natin gagawin? I-welcome po natin ang teka, wait po muna. Ipapaliwanag ko po kay sister kung ano po ang El Shaddai. Amen po? Ang El Shaddai, mga kapatid, ito po sa Tagalog, ito po ay Diyos na higit sa sapat. Sa English po ay God who is more than enough. Ano po? Ang El Shaddai po ay iniiwasan na laging sasambitin kasi ito po ay banal na pangalan sa Israel. So wag nating gagamitin ang pangalan na ito sa mga walang kabuluhang bagay. Sapagkat ang mag-ingat ng pangalan ito ay pinagpapala ng Diyos. Ngunit ang lumait sa pangalan nito, susumpain ng Diyos. Amen po. At lahat ng nag-ingat, nagmahal sa pangalan na ito, nagbago ang kanilang buhay. Amen po, kasama na kami doon. Hallelujah. At ito po ay nagmula sa bansang Pilipinas at ang nagpasimula po nito ay si Brother Mike Sibilarde at ngayon po ay tayo ay international na. Kaya nga nandito sa New Zealand eh. Amen. So, lahat po ay marami na po tayong chapter sa buong mundo. Paging sa Kuala Lumpur. Amen po. So, malaki na ang gawain ito. At, yun po mga kapatid, dito po ay under ng Catholic faith po. Nagpapasa ilalim kami. Catholic po kami. At kami naniniwala na kahit saan ka pumunta, kung hindi natin babaguhin ang ating sarili, hindi mababago ang ating sarili. Hindi na kailangan lumabas pa kung tayo gustong magbago. Amen po. At ito ay napatunayan sa ating mga kapatiran na may binago ang buhay. Amen. Kaya sis, welcome ka namin sa gawain na ito. At inaangkin namin, makakasama ka namin every Sunday sa gawain na ito. Amen po, ang lahat po itumayo. Welcome po natin sila. Welcome. Strong and to be known.
as God would have us be. Always there to be strong and to to be strong and to lean on. To be strong and to lean on. Welcome to the family. Amen. Patuloy po tayong tumayo. Ipag-pray po natin ang ating mga kapatid na ito. Tawagin po natin si Brother Chris Ryan upang ipag-pray sila. Sige po, manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon, at nagdala ka na naman po ng dalawang kaluluwa dito sa Auckland, New Zealand. I know, Lord, hindi po lingid sa inyo, Panginoon. Matagal mo na rin pong manggagawa si Sister Stella at si Tita Linda. I know, Lord, it's not yet too late for her, Panginoon, para makilala ka po. Alam ko pong walang late na panahon sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdala mo po sa kanila dito. I know, Lord, may purpose ka po sa kanilang mga buhay. Kung bakit sila nandito ay hindi po aksidente, Panginoon. Bagkus nakaplano po, Panginoon, para po makarating sila dito sa inyong gawain dito sa Auckland, New Zealand, kasi may purpose po kayo sa kanilang mga buhay-buhay. Samahan sila, Panginoon, ng banal na Espiritu Santo sa kanilang pag-umpisa sa pag-attend ng iyong gawain dito sa Auckland. Dalangin po namin na pagkalooban niyo po sila ng will at ng discernment sa buhay para po sila ay magtuloy sa paglilingkod, hindi lang sa inyong gawain sa mundo, kundi dito po sa Auckland mismo, Panginoon. I know, Lord, na ang plano mo po ang masusunod sa kanilang buhay. Kung ano man po, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan sa mga oras na ito, I know, Lord, ipinagkaloob nyo na po sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord, for this very special day na nakasama po namin sila dito. Thank you, Mama Mary, for your divine intervention sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po at itinataas po namin sa inyo, Panginoon, ang susunod pang mga pangyayari sa kanilang buhay. Naway samahan, gabayan at patnubayan po sila, Panginoon. Thank you, Lord, for this opportunity sa kanilang buhay. Maraming salamat din po at nakilala po namin sila. All this we ask in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Amen. Tears of joy. Thank you, sis. Lahat po ba'y pinagpala ng Diyos? So ito yung oras, para naman ibalik natin sa ating Diyos yung mga binigay na blessing sa atin. Kahapon pa lang, pinagpala na tayo ng Diyos. Siksik-liglig umuulan ng isda. So salamat sa Diyos sa magandang panahon. Amen po. Hindi pala ako magpipreach. MC pala ako. So, ito na yung time, mga kapatid, na ibalik naman natin sa ating Diyos yung mga binabalik sa ating biyaya. Kaya wag na natin, hindi na namin kayo pipilitin pa. Kailangan na kayo na mismo ang tumayo. Amen po. Sino ba ang pinagpala ng Diyos? Taas ang kamay! Ang dami, maunang oras natin sa pan. Okay. Sino po ang maunang maghayag? Ladies, sige kayo muna, Brad. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Doon po sa mga kapatiran natin na nagpupuyat, lalo na sa mga choir sa pagpapractice, sa pag-awit. Huwag po kayong mag-alala kasi may nakalaan si Lord. Amen. Amen. Naalala niyo po nung last week, nagpataas ako ng kamay. Sino ba nag-share po nung may bonus nung last week? At ako po nagtaas din ng kamay noon at sa hindi ko po talaga inaasa, hindi ko po talaga ina-expect. Naka-receive po ako ng
email from the company nung Tuesday. Akala ko po bumabati lang sila at nagpapasalamat. Then, may nakalagay po dun sa baba na figures na we are happy to share this. Ganun. At hindi ko po talaga ina-expect na magbibigay sa inyo ng ganun kalaking bonus. Akala mo yun. Yes. Amen. Hallelujah. Kaya sabi ko, Lord, napakabait mo talaga. Alam mo yung pong paglilingkod natin, kapag ginagawa natin ng bukal sa puso, kasi marami po talaga nagtatanong na, ay grabe ang schedule nyo para kayong mga artista. Kaya blessing po yan galing kay Lord. Isa po itong pribilehyo na paglilingkuran siya. Kaya bigay po natin ang buong puso, buong lakas, at yung oras natin, huwag po tayong mag-alala sa mga petrol, sa mga ganyan. Si Lord po ang magbibigay ng divine provision. Amen. Kaya purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Paberger! Amen. Palitsyon! Kami naman kapatid ay hindi naman kami masyadong masilan sa mga pagkain. Lechon! Kaya kahit ano na lang, Lechon! pwedeng Lechon! Lecho. Amen, glory to God. Salamat kapatid. Ano, kapag ka talagang inuuna natin ng Diyos, ano? Kapag ka ang priority natin ay ang Lord, ang lahat ng bagay sumusunod sa atin. Amen. Bakit? Ang sabi po sa Kawikaan, chapter 8:18, ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. So kaya El Shaddai na tayo. Amen. Pagpapalain niya tayo. Amen po. Kaya ngayon pa lamang salamat na. Tanggap namin. Hallelujah. Sino ang susunod? Sister Stella? Amen. Thank you. Aba. Blessed afternoon po. I just want to start. Ayaw kong umiyak. I want to start my sharing by saying that I'm just an ordinary person. But dahil nakilala ko si Yahweh El Shaddai, ako'y ginawang extraordinary. Growing up, wala akong big dreams. I remember I once told myself that happy na ako kung magiging cashier lang ako. Kasi ang hirap ng buhay. I grew up without a father, so single mother lang. So she did everything for us, and ayaw kong sabihin ko sa kanya na may big dreams ako, ayaw ko siya mag-pressure. But God is so good. At growing up, I wasn't blessed with wisdom and knowledge. Every time report card day, it's the most disappointing time of the year kasi yung mga grades ko talaga, it's very bad. But one day when I was 16, and because I was preparing for GCSE the following year, I told to myself that if I don't change the way I think or change the way I do things, I feel like parang wala na akong future. Then, hindi pa ako El Shaddai. I don't know who Yahweh El Shaddai was. At that time, kasi yung father ko is a Buddhist, so I followed him. But parang nawala ako. I don't have any religion, I don't have any belief. But si nanay po, nag-El Shaddai na po siya. At that time, when I was preparing for my GCSE, sabi ko, how am I gonna do this? Kasi wala talaga ako sa wisdom and knowledge. But sa altar namin, we have a small prayer book. Kinuha ko yung prayer book, tas binasa ko po yung prayers for student to St. Thomas Aquinas. Every single day without fail, I read that prayer even though I'm not smart, even though I'm not intelligent, but I still kept on. And sa awa ng Diyos, I graduated my GCSE. I took 9 subjects. Out of 9, I got 7 straight A's and 2 B's. And because of that, nagiging scholar po ako to do my Cambridge A-levels. Then,
After I finished my Cambridge A levels, I got a scholarship. Then in 2017, that was when I say, gusto ko na magpabaptize kasi God is so good to me. So when I accepted Yahweh El Shaddai into my life, that was the best. That was the best day kasi yung mga blessings niya umaapaw na hindi, there's no end to it. So I did my first year of law and I was doing very good. I even obtained an award for being the highest performing student in the world for a paper. And after that, nakaroon po ako ng depression kasi my grandmother suddenly passed away. Yung relationship ko po with my grandmother is super close. And that time, because I cannot control yung mga negative things na pumapasok sa ulo ko, I dropped out of law school for 1 year. That time when I was thinking to myself, sabi ko, what's going to happen to me na parang wala na po ako. When I have given up on myself, Yahweh El Shaddai hasn't given up on me yet. And sa awa ng Diyos, on the 15th of December, I got my final year result. And I passed my whole degree with flying colors at magiging abogada na po ako. At growing up, I only had my mom. And I've never felt that yung pagmamahal ng isang ama. And it was very hard growing up kasi babae naman ako. And wala yung parang support. But thank you, Lord, kasi God gave me a partner who was then my friend, became my best friend, tas nagiging boyfriend ko po, at ngayon, engaged na po kami, and soon, brother-husband. Apart from yung mga blessing din, na super blessed din ako sa trabaho ko po. Actually, in July 2022, I started my official permanent job. At that time, yung employment ko po, it's not contractual. It's non-contractual employment. Kasi they don't know whether they can afford to retain an employee. So, 1 month into work, I said, Lord, please help me. Alam mo, when God works, He works in very mysterious way. Kasi, 1 month into my job, my boss called me, sabi niya, come here. Akala ko I'm in trouble, but she told me that you've been doing a really good job and I want to give you an increment. Binigyan niya po ako ng raise in my pay until it became an issue kasi yung mga HR sabi nila, parang it's not fair. She's only here for a short time. Bakit may increment siya? Why so fast? Why so big? But those stuff, I just put it at the back of my head. Kasi when we serve the Lord, there will always be yung mga bad distraction na that will bring you down. But I just put that in the back of my head. So last Thursday was the last day of my employment. And I was very sad kasi I didn't have any emails or any news na if I'm gonna come back to Malaysia in January with a work or not. But alam mo, galing ng Panginoon kasi sa anniversary ng Singapore, sinulat ko po yun sa prayer request ko. Sabi ko, Lord, I hope that when I come back from New Zealand, I will still have a job. And what Yahweh El Shaddai has given me is more than what I asked. Sabi ko sa prayer request ko, sana I will be retained. But during the last day of my employment, my biggest boss called me for a meeting. Sabi niya, I want to hire you. And hindi yung normal position lang, sabi niya, I want to promote you as an executive in my department. So sabi ko, thank you Lord. Thank you Lord talaga kasi yung the blessings that I have received today, I wouldn't be able to do it if it wasn't because of Yahweh El Shaddai's guidance. So sabi ko, wherever I go, yung sharing ko sa Amvel,
sa Singapore, sa JB, sa Malaysia, sabi ko, let my sharing always be a living reminder na nandiyan ang Panginoon, buhay at tapat siya sa pagsalita niya. Thank you po. Taas na ang dala-dalahan. Taas na ang dala-dalahan. Galing. Amen, glory to God. Hindi ko naintindihan. Hallelujah. And purihin po ang Diyos, kapag ka talagang si Yahweh ang ating pinili. Amen. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Amen. Pero mayroon akong passage na sa babasahin sa kingdom of God. Sabi po sa John 8, chapter 8, verse 12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Amen po. Kapag ka pinili natin ng Diyos sa ating buhay, hindi na kayo lalakad kailanman sa kahirapan, sa lahat, sa kadiliman sa ating buhay. Ang lahat ng blessing susunod sa inyo sa ating buhay. Amen po. At aayusin niya ang lahat sa ating kagaya ng ginawa niya sa ating kapatid. At don't worry kapatid, ang Diyos natin ay hindi Diyos na nagpapabaya. Amen. Ang Diyos natin ay Diyos ng kasaganaan. Ang Diyos natin ay Diyos ng mahabagin. At walang sumunod sa Diyos na kanyang pinabayaan. Ito ang ating Diyos sa ating buhay. Amen po. At alam po namin na hindi pala, patikim pa lang sa iyo niyan ni Yahweh El Shaddai. Marami pang blessing ang darating sa iyo. Kailangan namin. Hindi ka na makakapagtrabaho doon. Dito ka magtatrabaho sa New Zealand. Amen. Makukuha mo na yung hinahangad ng lahat na citizenship. Kaya kung gusto niyo makuha yung citizenship niyo, yung kiwi, maglakad na tayo ng walang tsinelas pawi. Kiwi na kayo. Amen? So, sino po ang susunod? Brother Arman, luto na ba yan? Purihin ang Diyos, glory to God! Ang talagang napakabuti ni Yahweh, ano po. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ang aral lang po ay ako nagpapasalamat kay Yahweh Shaddai dahil doon sa kalakasan na binibigay sa akin sa araw-araw. Wala pong problema yung bago, basta makatid lamang po ng gawain. Yun lang po at salamat po sa inyong prayer at lumabas ng bisa ng aking kapatid. At sa Lunes po ng hapon, andito na siya. Sister Pet, magpapawasan na inyong kuhan. Kasama po yung aking isang pamangkin. Siguro by January na, andito na rin po sila. Ang sabi nga, pagka tayo po ay naglilingkod kay Lord, pati yung mga kamag-anak natin kasama sa bahay o ano pa mga kapatid, ay talagang lahat ay bibiyayaan. Yun lamang po at marami po salamat po. Amen! Grabe! Grabe si Jesus pag nagbigay ng biyaya. Amen po! At alam po naman natin na ang silang mag-asawa po ay pag naglingkod sa Panginoon, grabe po sila lahat po talaga. Amen po. Kaya ako'y nananalig talagang ang apelyido Garcia. ng Garcia ay makakarating dito. Pati po yung alaga nilang pusa makakarating din dito. Amen po. Walang imposible sa Panginoon eh. Amen. At alam po na grabe po, ano po yung himula po sa kanilang ginawa ng inuna talaga pinaglingkuran si Yahweh El Shaddai. Himula ng Diyos talaga ang lahat ng ito. Amen po. Lahat padating ng padating. Kailan lang yon? Di ba, dumating yung kanyang mga anak, sunod-sunod na hanggang ngayon. Amen po. Kaya purihin po natin ang Diyos. Salamat kay Yahweh El Shaddai. So, sino pa po ang susunod? Mayroon pa po ba? Okay na. Tataas pa sana yung asawa ko, sis eh. Awat na. Hallelujah. Go si Smile. Last. May pala.
Mapagpalang payapat hapon po sa ating lahat. Nais ko lang po pasalamatan si Yahweh El Shaddai kasi this week po I received my final project and final exam grades. And thank you Yahweh kasi ako po yung nakapasa and onto my final year. And nais ko lang po i-share din na during yung final week ko po was, Brother Ray was here, so it was very busy, it was very hectic schedule, and I was also doing my placement, driving an hour. Bagamat kulang po sa tulog, alam ko po hindi po ako pinapabayaan ni Yahweh. And naalala ko lang po sinabi ni Brother Ray at our intercessory, ilan dyan sa inyo, iniisip yung trabaho nyo sa kinabukasan. Kinabukasan. Pero parang wag lang po daw natin alalahanin kasi 100% reward po ang kanyang ibabalik. At pagkatapos niya po sinabi yon, parang nasa isip ko, ako po yun. May pasok po ako, I have to wake up at 4 a.m. now. Pero I just left everything to the Lord and tsak yun, super successful and yun lang po. Thank you, Yahweh El Shaddai. Amen. Ang announcement po ay mamaya na. So, inaanyahan po lahat na tumayo. Mag-worship na po tayo. Ihanda po natin ang ating mga sarili para sa ating Diyos, sa ating panambahan sa oras na ito. Hello po. Isang magpagpalang tanghali po sa ating lahat. Kamusta po ang lahat? Masaya po ba ang lahat? Amen. Sabihin po natin sa ating mga katabi na kapatid. Salamat. Dahil nakarating ka sa banal na gawain ngayong araw na to. Dahil dyan, tsak yun. Bubuhos ang blessing na pagpapala sa iyo na siksik, liglig, umapaw na blessing! Salamat po, Yahweh, dahil natapos na po itong taon na to, marami pong blessing na dumating sa aming buhay. Mapabisa man po yan, kagalingan, financial po, at higit po sa lahat sa ito po sa lugar na to na bumubuhos ng blessing na pagkain. Amen. Sabayan niyo po kaming umawi sa aming joyful. Salamat. Ang lahat po ay sumayang magpuli sa ating Panginoon. Hallelujah. Ating mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan iyong dahilan kung bakit ako'y pinilit mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, di ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Nagmamahal sa akin na tulad mo. Salamat, Jesus. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yeah! Let's go, kapatid! Sayaw! Paula! Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang dahilan kung bakit ako'y pinilit mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo.
nagmahal sa'kin ng tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ang nagmamahal sa'kin ng tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ang magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ramdam niyo po ba ang Espiritu ng Diyos sa lugar na ito? Amen. Amen. Tunay nga pong sa kabila ng matinding init ng araw, nararamdaman pa rin natin yung lamig ng hangin. Amen. Ganyan po kabalansing magbigay ang ating Diyos na buhay. Amen. Ano man po mga pinagdadaanan natin sa buhay, ano man po karamdaman na meron tayo, bigay po natin sa ating Panginoon. At kailanman ay naging tapat siya sa lahat ng kanyang pangako. Amen. Itaas po natin, patuloy po natin itaas ang ating mga kamay, mga kapatid, at damhin ang presensya ng ating Diyos sa napaka peaceful na lugar na ito. Kaya pinagpala po tayo mga kapatid. Damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. At pagnilayan po natin ang pangako ng ating Panginoon sa atin bilang kanyang mga anak at ang kanyang mga lingkod. Praise the Lord. Hallelujah. O Diyos, Ika'y tapat, Amen. Hindi nagbabago kailanman, O Diyos. Pag-ibig mo'y wagas, ito'y walang hanggan. Pangako mo'y di mo iiwan, hindi mo kami pabayaan. Ano man pagsubok ang dumaan, ako'y ligtas at sa'yo'y nananahan. Minsan pa mga kapatid, sabay-sabay tayong awitin. Ang awitin ito, hallelujah. Kailanman, O Diyos, Ika'y tapat, hallelujah. Hindi nagbabago kailanman, hindi nagbabago kailanman, O Diyos. Pag-ibig mo'y wagas, ito'y tunay na walang hanggan. Walang hanggan. Pangako mo'y di mo iiwan, hindi mo kami pababayaan. Ano man nagsubok ang dumaan, ako'y ligtas at sa'yo'y nananahan.
Ako'y ligtas. Ako'y ligtas. At sa'yo'y bigyan po natin ng malakas na papuri ang ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Hallelujah! To God be the glory. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. Your name, El Shaddai, El Shaddai, heaven Adonai. We will praise and lift you high. El Shaddai. Through your love and through the rain, you save the soul of it. Through the power of your wind, tell the sea to the land, to the outcasts of the least. You love the God you will receive. And I you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, heaven Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. We praise you, Father. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. At the time of Christ was near, for the people could not see what Zion to be. For your word contained the plan, they just could not understand. It was awesome what was done with the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, heaven Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, heaven Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Sa ngala ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, ang pagpalang Ama, Yahweh Shaddai. Salamat po sa biyaya, pagpapala mo na patuloy mo binibigay sa iyong mga anak, sa mga nagtitiwala at umiibig sa iyo, O Lord. Salamat sa biyaya ng pagpapala mo sa araw na ito sapagkat
Sa halip na umulan, binigyan mo kami ng liwanag ng araw. Lord, salamat din po at alam po namin na ngayong araw na ito ay tatanggap ang bawat isa ng extraordinary pagpapala. Ang himala ng Pasko ay amin ang matatanggap ngayong araw na ito at amin itong inaangkin. Ang himala ng Pasko ng pagpapala at biyaya mo na galing kay Yesu Kristo na aming tagapagligtas ay nawa ay taimtim namin na maingatan ito sa aming puso upang kami po, Lord, ay maging karapat-dapat sa iyo. Salamat, Lord, at nawa ang aming pag-aaralan na banal na salita ngayong araw na ito ay aming tumimo sa aming puso at maging daluyan ito ng pagpapala at biyaya at himala ng Pasko. Sa pangalan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritong Banal at ng aming mahal na ina, Inang Maria. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama at Espiritu Santo. Amen. Panginoon, nagiriwang sa dagdating niya, nagagalak ang ating espiritu. Kristo ay narito na, nalita na iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Ang pag-asa, nagiriko sa tiya, nadahandang tulungan niya. Hallelujah! Hallelujah! Sa hirap na ginawa, Amen. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Mga kapatid, atin pong tunghayan ang ating pagminilayan ngayong araw na ito at ito'y hango sa aklat ni San Mateo chapter 1 verse 18 hanggang 24. At ito po yung the birth of Jesus Christ. Ganito ang pagkapanganak kay Heso Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay
natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Salamat. Pinupuri ka namin, Panginoon si Kristo. Salamat po, Panginoon. Salamat. Pwede na pong maupo ang ating gospel choir. Glory to God. At alam nyo, kahit mainit, pag tinignan mo ang mga mukha, talagang merong extraordinary. Napakaganda po nung sharing kasi kanina eh. Napapaluha kami sa likod. Amen? Iba talaga pag kumilos ang Diyos. Amen? So, isa pong mapagpalang hapon po sa lahat na nakikinig na nakatune in sa ating Facebook Live. Nawa po ay abutin kayo ng pagpapala ng Diyos. Saan man po kayo naroon ngayon. At ang Holy Spirit na po ang bahalang umabot ng pagpapala. Ano man po ang kahilingan, ang bahala na po ang Diyos, ang banal na Espiritu. Amen? At sa inyo po mga kapatid na nandito at nakarating, sa mga hindi po nakarating dito sa Auckland, isa pa po mapagpalang hapon po. Ano po? Glory to God. Wala po kami sa St. Mark, nandito po kami sa Shelly Beach. Amen? So, ito po yung lugar na pinagpapala ni Yahweh upang dito mag-enjoy yung mga nagpapagal sa Panginoon. Amen? Glory to God, glory to Christ Jesus. So, sa Ebanghelyo po natin, ngayon, ito po yung the birth of Jesus. Ito po yung fullness and fulfillment ng Panginoon sa kanyang mga pangako. Amen? So, mga kapatid ko kay Kristo, last week, dun sa topic ni Brother Chris Ryan, ano po? So, ano po yung last week? Meron pong iniwan na, kung sino po nakakatanda? Unlad. Okay. So, ano po yung unlad? Okay. Glory to God. So, sabi po, unahin natin. So, bakit unahin natin? Kasi, yung last week kasi, mga kapatid ko kay Kristo, ito yung tungkol kay Juan Bautista. Si Juan Bautista, siya yung naghanda. Ano inihanda ni Juan Bautista? Daraanan. Okay? So, ngayon naman po is, dito sa gospel natin, mga kapatid ko kay Kristo, ito yung pagtanggap kay Hesus Kristo. Kailangan naman natin ngayon pagnilayan kung paano natin tatanggapin si Hesus Kristo sa ating buhay bilang Diyos at tagapagligtas. So, alinsunod ito sa pangako ni Yahweh, no? So, noon pala, dun sa Old Testament po kasi mga kapatid ko kay Kristo, so marami nang makasalanan eh. Even yung Israel, kahit na niligtas ni Yahweh at inihango ang Israel sa Egypto, patuloy pa rin na nagkakasala, mga kapatid ko kay Kristo. Kaya,
may tipan ng Panginoon para sa ating kaligtasan. No? So sa ating gospel, sa ika-4 na linggo ng Adbyento, nilalahad ni San Mateo kung paano isisilang si Jesucristo. No? At ano yung dapat nating paghandaan sa paggugunita nito? No? So, mahalaga po to kasi sa paghahanda natin ng pagtanggap, sa susunod na taon, ano naman po? Yung Holy Friday. So, dapat, bago dumating yon, yung paghahanda natin sa pagdating ni Jesucristo, dapat buo yung ating puso. Amen? Sa pagtanggap. Glory to God. So, ang number 1 po natin, is yung sa talata 18. Balikan po natin, mga kapatid ko kay Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at Jose ay nagkatakda ng pakasal. Ngunit bago sila kasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, kung atin pong babalikan mga kapatid ko kay Kristo, sa Isaiah chapter 7 verse 14, ito po yung pangako ni Yahweh. Ano po? Kaya nga't, ang sabi dito sa sulat ni Isaiah, kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. So, anong ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. So, titingnan natin sa talata 22 hanggang 23. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin ng Diyos. So, talagang ang Panginoon talaga, si Yahweh El Shaddai, kung tayo nilalakad talagang tayo nagkakasala araw-araw nagkakasala tayo. Pero dahil sa pag-ibig ni Yahweh, no? Hindi man lang niya nakakalimutan. Hindi niya tinitingnan yung pagkakamali natin, yung pagkukulang natin. Bakit? Kasi inutupad niya ang kanyang pangako. Sabi ni si Stella kanina, from ordinary to extraordinary. Amen? Tapos na nga talaga eh. No? Tapos na yung dapat closing prayer na. Glory to God. Kasi tapos na. Talagang tayo, di ba? Tayong lahat dito. Nung hindi tayo, wala pa tayo sa gawain na to. Magsisimba lang tayo, tapos lalabas. Yung iba nga, ang ginagawa, di ba? Pag magsimba, paglabas, sabi, okay, pwede na naman magkasala. Di ba? Pero hindi. Tayo, yun ang kagandahan pag nandito ka sa ministry na to. Kasi napag-aaralan natin ang bawat salita ng Diyos bukod sa pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo, nakakapag-aral pa tayo at natututunan natin kung paano natin masusunod. Amen? Paano natin masusunod ang salita ng Diyos? Yun yung extraordinary na kung tayo talaga yung susunod sa kalooban ng Diyos, walang imposible. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. So, may tanong dito, tayo kaya natin panghawakan ang ating mga pangako? Kaya natin? Hindi. No? Ang hirap eh. Lalo na pag mangangako ka, let's say, mangangako si Brother Rani ng isang pangako kay Brother Edwin na next year may gagawin ako. Pero pagdating ng next year, minsan makikita ni Brother Rani, wala akong mapapala dun sa pangako, next year na lang. Diba? So, ganun tayo eh. So, pero si Yahweh hindi. So, talagang ganun katindi ang pagmamahal niya sa atin.
tapat at totoo. So, sabi dito, si Yahweh tinutupad niya ang kanyang pangako through prophet Isaiah. Kahit na tayo ay patuloy na sa pagkakasala, wala tayong kabuluhan sa Diyos. Pero, sabi dito, wala tayong kabuluhan sa Diyos. Wala tayong utang na loob sa Diyos. No? Bakit? Minsan kasi, pinagpapala na tayo ng madami, minsan mas inuuna pa natin ang mundo. No? Saka na ako aatin sa gawain. Kasi, saka na ako magsisimba, unahin ko muna yung party. Diba? Pero sa kabila ng araw-araw, binibigyan tayo ng madaming pagpapala ng Diyos. Nagiging wala tayong utang na loob. Bagamat si Yahweh laging tapat sa atin. Kasama po si Brother Rami. No? Kaya nga po, napakasarap na tayo ay laging nag-aaral ng salita ng Diyos. Actually, isa pong patotoo, no? Isang extraordinary na nangyayari sa aming pamilya. No? Si Simon po yung anak namin bunso. Ano po, di ba pag nasa charts, takbo-takbo lang yan, takbo-takbo, tapos ang kulit talaga. So, pero alam niyo, yung kakulitan, isang pagpapala sa akin kasi yung pagpapakumbaba yung galit, di ba? Talagang yung galit, talagang tataas ka agad pag makulit ang bata. Pero dahil sa pagpapala ng Diyos, dahan-dahan mong naibababa ng naibababa. Amen? Ganun ang kagandahan. Glory to God, glory to Christ Jesus. So, bakit po pagpapala? Alam niyo po kasi si Simon, nagulat po kami minsan, simula last month, no, nagulat kami. Papunta kami sa gawain. Si RJ, siya yung nagsasalmo pag on the way, pag umalis namin, habang nagta-travel kami, pag alis sa bahay, siya yung nagsasalmo. Tapos si Simon, nagulat kami, sabi, tugtog, brother, grabe. Alam niyo po yung grabe na kanta? Ang tinutukoy pa pala niya si Brother Edwin, di ba? Minsan nag-pray and worship ka, yung grabe. So yun, pinatugtog namin grabe. At alam niyo po, ang susunod niya, sabi niya, pagkatapos ng grabe, ang sabi niya, El Shaddai, give thanks. Opo, at alam niyo po, ang kagandahan, talagang extraordinary. Alam niyo po, kung bago yan matulog, nanonood ko yan ng yung Roma, yung sa YouTube. Tapos, bago yan matulog, alam na po yung hahanapin yan. Papatugtugin muna namin yung grabe, sasabayan niya yon, tapos nung dadan siya, tapos give thanks na. Glory to God. Ano po? So talaga, hindi po yun, wala pong nagtuturo sa kanya. Pero, alam niyo yun, kapag tayo talaga yung naglilingkod sa Diyos, kahit na pala yung bata tumatakbo, kung saan-saan lang sa meron pa rin pong tumatanim sa puso at isipan ng bata. At yan po yung napakaganda, no? Napakaganda kasi alam natin na mayroong susunod sa atin. At alam natin na yung mission natin dito sa mundo na binibigay sa atin ni Yahweh sa kanyang mga pangako, meron nang susunod sa atin. Glory to God, glory to Christ Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos. So, sa paggunita po natin, sa kapanganakan ng ating Jesucristo, ng ating tagapagligtas. So, dito po, sa verse na to, sa verse 18, pinapakitan din po dito kung paano darating yung light of the world. Ito na nga po si Jesus Christ. At kung ikaw ay tapat kay Jesucristo, dapat lahat tayo, anak ni Yahweh El Shaddai, ay nagbibigay din ng liwanag sa ating kapwa. Kaya nga po, pagdating ni Jesucristo, di ba, minsan, ito na po yung tradisyon natin, tuwing Pasko, nagbibigay tayo ng gift, no?
sa ating mga mahal sa buhay na tinuturing natin na minsan sa isang taon nagbibigay tayo ng liwanag, pero ang mga anak ni El Shaddai araw-araw nagbibigay ng liwanag. Amen? Dapat ganyan talaga tayo. At kung titingnan natin ang ating mga puso, dapat nagliliwanag palagi. Amen? Kasi tinanggap na natin si Yesu Cristo lalong-lalo na yung mga nag-CLSS. So, tinanggap natin si Yesu Cristo. Tinanggap natin ang Holy Spirit ni Cristo. Dapat laging mananahan yan sa ating puso. Amen? Sapagkat tinuturuan na tayo ng Diyos kung paano tayo magliliwanag sa ating kapwa. At yan yung pangalawang utos ng Diyos sa atin. Amen? Mahalin mo ang iyong kapwa. Glory to God, glory to Christ Jesus. So, mga kapatid ko kay Kristo, maiksi lang yung topic ko Kasi almost nadaanan na sa growth at sa topic ni Brother Ryan. So, last week. Ngayon naman po, kaya po, konting kembot lang to. Madali lang po to. Amen? So, sabihin mo sa iyong katabi, banal ka ba? Banal ka ba? Minsan. Baby. Ulitin natin. Kapatid ko, kay Kristo, banal ka ba? Minsan. So, sabihin mo, maging ilaw ka sa iyong Depende kapatid. sa kaharap. So, kung ilaw tayo sa ating kapatid, mga kapatid ko kay Kristo, ang sabi sa Mateo, sabi kasi ni Kristo, sino ba yung, sabi ng mga alagad ni Kristo, sino ang ating mga kapatid? Sabi ni Kristo dito, sa Mateo chapter 12 verse 50, sapagkat sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. So, kaya pag tumanggap tayo, nung tinanggap natin ang si Yesu Cristo sa ating buhay, so, pag tinanggap mo ang mga utos ni Yahweh at ang utos ng Panginoon, kapatid ka ni Yesu Cristo. Kapatid ka ng ating tagapagligtas. At kung kapatid ka ng ating tagapagligtas, kapatid ko kay Kristo, anong aasahan natin? Halimbawa, dumating na si Kristo. Anong aasahan natin? Kasi sinasabi natin, kapatid natin si Kristo, sapagkat sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Yes. Amen? May katiyakan. May katiyakan tayo sapagkat hindi kanya itatatwa. Amen? Yan yung kagandahan. Glory to God, glory to Christ Jesus. Sa pagtanggap natin ng buong buo kay Yesu Cristo, sa pag-alala natin sa fulfillment ng pangako ng Diyos ni Yahweh El Shaddai, may katiyakan tayo. Amen? Glory to God, glory to Christ Jesus. Kung atin pong tutunghayan, meron pa ditong, meron pa pong sulat sa Gawa chapter 4 verse 12. Ito po yung sabi dito, kay Heso Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So ito po yung napakasarap. Walang ibinigay na pangalan si Yahweh El Shaddai. Amen? So hindi po natin sinasabi na yung mga taga El Shaddai lang yung maliligtas. Hindi po natin sinasabi yun. Ang sinasabi ko po dito, mga kapatid ko kay Kristo, ang lahat na sumusunod sa kalooban ng Diyos at tumatanggap kay Yesu Kristo bilang tagapagligtas ay maliligtas. Amen? Glory to God, glory to Christ Jesus. So, ang unang hamon sa atin, dahil tapat si Yahweh sa paghahanda at pagtanggap natin kay Yesu Kristo, ang ating mga plano sa buhay dapat naayon sa plano ng Diyos
So, dapat kung magpaplano pala tayo, mga kapatid ko kay Kristo, dapat na ayon sa Diyos. Sinasangguni natin sa Diyos. Amen? So, hindi dapat na, minsan, di ba, katulad ko po, no, nung bago kami lumipat from Auckland to Hamilton, talagang nag-pray din po ako kay Yahweh El Shaddai na bigyan ako ng discernment kung doon pa talaga ako lilipat ako o hindi, kasi ang hirap talaga, it's panahon pa nung ng pandemic, ang hirap mag-transfer. Kaya sabi ko kay Sister Jane, ang hirap, parang ayaw ko na, parang magbaback out na ako, pero alam niyo po, wala naman pong sign si Yahweh na hindi ako lumipat doon. So wala akong ano, pero siguro ang pagsubok sa paglipat ko is, sa paglipat namin sa Hamilton is, paano kayo maglilingkod kay Yahweh? Amen? Paano nyo itutuloy-tuloy yung paglilingkod? Kasi po, si Sister Jane, siyempre, gospel choir, tapos ako, naghahayag ng salita ng Diyos, tapos yung Hamilton, napakalayo. Pero alam niyo po, mga kapatid ko kay Kristo, isang extraordinary na naman po ang nangyari. Alam niyo po, kasi simula po last month, di ba, busy na tayo sa Auckland. Alam niyo po, no? And almost dumating si Brother Ray. So, every start Wednesday, tumatakbo ako ng Auckland, uwi ng Hamilton. So, talagang grabe yung tapos papasok ako ng 4 o'clock or 5 a.m. or 4 a.m. ng umaga. Pero alam niyo po, isang extraordinary na hindi ko makakalimutan at gusto kong i-share dito. Sapagkat yun yung plano ng Diyos. Na isang plano ng Diyos na pag naglingkod tayo, siya na yung bahala sa mga susunod, sa mga kailangan natin. Yung sasakyan po namin, bigla po talagang ang tipid-tipid ngayon sa gasolina. Amen?